common. In the book of Efeso, o sa libro ng taga-Epeso, Kapitulo 3, versikulo 16. Simulan po natin sa 16 o 16. Ulitin ko po, taga-Epeso 3:16. Pababa hanggang 20. Kung dyan na kayo, samahan niyo po ako. Babasahin ko po sa inyo sa Revised Tagalog Filipino Version. O sa ibang salita, Magandang Balita, Biblia. Okay? Nakakita magsabi ng Amen. Okay, nakita na natin. Sabi niya rito, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko ng lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Verse 18, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinihirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. 20. Kaya nga, sa Kanya na makagagawa ng higit pa ay sa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Grabe. Gusto kong balikan na, ulitin nating basahin yung verse 20, last verse. Sabi niya, namnamin natin ang salita ng Diyos. Sabi niya rito, sa Kanya, ibig sabihin sa Diyos, o sa banal na Espiritu na nanahan sa atin, ano daw? Na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang i-contain ng ating kayang isipin at hilingin. Tayo sa mandaling yumuko, tayo manalangin. Yan ang Diyos na sa hapon na ito ating pinuri, sinasamba at pinapasalamatan. Kayang hilingin, kayang gawin ng higit sa pwede nating hilingin at isipin. Kaya sa mga sandaling ito, nais kong tuon natin ang ating mga puso, isip, muna natin at subukan natin ang Panginoon. Humingi ka sa Diyos. Seryoso mula sa puso mo. Pero alam mo, ang hihilingin mo ngayon ay kayang higitan ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Panginoon, sino po kami para bigyan nyo ng ganong pansin, pagkilala, pagmamahal. Ngunit marami pong salamat. Di man lubos naming maunawaan, pero kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. At dahil sa pag-ibig mo na yan, O Diyos, binigyan mo kami ng pagkakataon, ng karapatan na maranasan kung sino ka. Salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. We thank you, Holy Spirit. Nais mo at binigyan mo sa amin ang pagkakataon na maranasan ang kaya mong gawin ng higit sa pwede naming hilingin at isipin ngayong hapon. Lord, marami pong salamat. Napakayaman ang aming imahinasyon, pero higit ang iyong kayang gawin. Lord, patawad po. Minsan di po kami lubos na nagtitiwala dahil di namin maunawaan. Di kayang abutin ang aming pag-iisip. Pero ngayong hapon, salamat sa mga salita mo nagpaalala sa amin. We thank you, Holy Spirit. Alisin mo anumang pandaraya sa puso po namin, especially espiritu ng alinlangan.
Minsan nakabase kami sa aming present situation, sa kung ano ang nakikita, naririnig, nararamdaman namin sa ngayon, sa hinaharap, sa kasalukuyan. Ngunit salamat po, Diyos, muli pinaalala mo ngayong hapon na ikaw na nagmahal sa amin ay higit ang kaya mong gawin. Lord, marami pong salamat. Mga salita mo hindi nagbabago. Mga salita mo, Diyos, nananatili. Madali pang mawala ang langit at lupa, pero ang salita mo, O Diyos, mananatili. Pagkat ang salita mo ay buhay, mas matalas kaysa tabak na dalaway magkabilang talim. Ngayong hapon, ganapin mo, Panginoon, ang purpose mo, ang layunin mo ng iyong mga salita. Bakit mo isinugo ito sa aming kalagitnaan? For you have said, Lord, binabantayan mo ang iyong mga salita sa pamagitan ng iyong lingkod na si Jeremiah, Panginoon. Lord, sinabi mo na binabantayan mo ang mga salita mo at tititiyak na mangyayari ang layunin ng pagkasugo mo. Ngayong hapon is not accident. Hindi po ito isang nagkataon o aksidente na mapapakinggan namin ito. Pero ang dalangin po namin, tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na matanggap ito, maunawaan, paniwalaan. Bagamat hindi namin lubos na maunawaan, pero tanggapin namin to ng may pananampalataya. Pagkat sabi mo sa iyong mga salita, without faith, it's impossible to please you. Kahit anong gawin namin, kung walang pananampalataya, hindi ka namin malulugod. Kaya ngayong hapon, tinatakwil namin lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pandaraya, even immature faith, spirit of doubt, wavering faith. Minsan, Panginoon, nadadaya kami ng aming emosyon. But you are greater than our emotion. Greater in our situation. Great in our sickness and diseases. Kaya ngayong hapon, O Diyos, nahayaan ka namin, Banal na Espiritu. Dinahiling namin sa iyo, patuloy kang kumilos, magpalaya ka, magpagaling ka, Panginoon, magpalakas ka, mag-restore ka, O Diyos. Lord, pag-alabin mo ang puso namin, ang espiritu namin sa paglilingkod, pagmamahal sa inyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito at maging ang mga nakikinig ngayon, nanonood sa online. Lord, touch our inner being and speak to us clearly, powerfully, lovingly, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Banal na Espiritu, for wisdom and understanding. And even the anointing, kakayanan, na hindi lamang mapakinggan ang mga salita mong ito. Tanggapin, paniwalaan po namin, maranasan namin dahil isinasagawa namin. Sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli marami pong salamat sa pagdalo ninyo. Ayan. Pagpunta niyo rito, and I believe na ang Banal na Espiritu rin ang nagpaalala sa atin. Tama po ba? Ang Panginoon nagpaalala at dahil diyan, umaksyon tayo. Gumawa tayo ng hakbang, ng effort para pumunta rito. But sometimes, may mga ibang dahilan bakit tayo narito. Pero ang importante ngayon, sinasabi ng Panginoon, narito ka. Amen? Importante, narito ka ngayon. At dahil narito ka, lubos-lubusin mo na. Tama po ba? Maaari po ba yun? Request? Narito ka rin lang, seryosuhin na natin. Makinig na tayo. Diba? Isa puso na natin yung ginagawa natin. Hindi tayo maging apathy. Diba? Tayong pa-distract sa ating mga narinig nakikita sa paligid. Nandito na rin lang tayo. So wag na nating hayaan na masayang yung pagkakataon na inihanda ng Diyos o bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Okay ba kayo doon? Kasi sayang naman, di ba? Nandito ka na rin lang, tapos mamimiss mo pa pala.
useless. Okay? And I believe, sabi ng Panginoon, ang naghahanap sa Kanya, makasusumpong. Kaya kung ang puso mo ay naghahanap ngayon, ano man ang hinahanap mo, dahil nakita ang Diyos, sigurado kakatagpuin ka ng Diyos. Hindi ako, o hindi ang sino man, kundi ang Diyos. Kaya ngayong hapon ay ulitin ko, nakita ko na rin lang, seryosohin na natin. Kaya nga sabi ni Pablo, ay ng umaga, sabi din ni Jesus, one thing, isang bagay ang kulang. At yung isang bagay na yun, mahalaga. Even David, sabi niya, one thing, isang bagay ang ninanasa ko manatili sa templo mo. Kaya nga siya ang nagsabi, kahit pa 1,000 taon o 1,000 buhay. Tama ba yun? Ano ba yung lyrics ng awit na yan? 1,000 days. Yan pala, sorry. Diba? So, ngayong hapon ay believe na yun po ang gagawin natin. Para sa ganun, hindi naman masayang. Bakit pa tayo nandito? Nandito tayo para maglaro lang, para magpalipas lang ng oras at mambulabog ng kapwa o manggulo. Eh, sayang naman. Tama ba? Hindi naman, unfair naman yun. Kasi yung iba, nabibless, tayo naman hindi. Pero parehas lang naman yung Diyos natin, parehas naman yung simbahan natin, parehas naman yung word, message na napakinggan natin. Parang pamilya din yan. Minsan sa magkakapatid, yung isa, diba? Pero meron yung iba, ang ganda na ng buhay. Malago na sa pananampalataya, nagpapagamit sa Panginoon, successful sa buhay. Pero meron ibang mga kapatid, pero parehas lang naman ng magulang. Parehas ang tahanan. Ibig sabihin, parehas din ang kinain niyan paglaki. Si Ru, sa gatas, medyo nagkaiba. Diba? Pero ang point doon, pare-parehas pa rin yan. Pero ang tanong, bakit magkakaiba? Amen? Kaya ngayong hapon, sabihin mo sa banal na Espiritu, I'm ready. Handa na ako. Do your will, your kingdom come. Sa hapon na ito ay gusto kong balikan natin ang basic na bagay na madalas na nating napapakinggan. Kaya ito ay paalala lang muli sa atin at ito naman ay paalala lang din ni Pablo sa mga taga-Epeso. Alam natin ang background ng Epeso kung babasahin nyo sa Revelation chapter 2. Makita natin doon ang Church of Ephesus ay isang simbahan na dati ay naging maayos, masigla. Pero ang problema, anong naging problema nila? Na ikinagtatampo ng Panginoon. Yan, para sa mga matagal na, siyempre, puwera sa mga bago. Anong sabi doon? Nagtatampo ang Diyos dahil kinalimutan na nila o iniwan na nila. Ang ano yun? Yan, the first love. Kaya yun yung dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay gano'n na lang yung kanyang passionate na hindi lang ipaalala sa kanila, kundi sabihin mismo sa kanila na ito yung pinapanalangin ko sa inyo. Hindi lang paalala yun. Talagang sinasabi, in the same time, ginagawa niya, pinapanalangin niya. Na ito yung panalangin ko sa inyo, mga kapatid. Kaya, yan yung kahalagahan nito. Kaya nga sabi niya, makikita natin dito yung kalagahan ng tinatawag na pag-ibig. Paulit-ulit na binanggit dyan. Ang pag-ibig ng Panginoon. Pero, alam naman natin, kung natatandaan nyo yung ibang mga pinag-usapan natin doon, paano maintindihan o maunawaan. Yan. Yung hapon, ito yung pag-uusapan natin. Yung pag-ibig, paano natin malalaman na mahal tayo ng Diyos, etc. etc. Marami na tayong napakinggan patungkol dito. Ito, sa usapin na ito, ang pag-ibig. Po na ay gusto kong bigyan ng pansin yung sinabi ni Apostol Pablo na sana maunawaan ang pag-ibig natin. Maunawaan ninyo. Bagamat hindi man lubos. Pero kahit paano. Kaya ngayon ang sabi niya, idinadalangin ko. Kaya nga ito, kung babasahin nyo, is a personal prayer sa mga taga-Epeso. Hindi na natin sana papakialaman to, pero nandyan yan eh. Diba? Sinulat yan. Ibig sabihin,
Kahit personal to, pero nandyan yan. Ibig sabihin, ang Diyos meron din gusto sabihin sa atin. Kaya inireveal yan ng banal na Espiritu at naisulat. Kaya nandyan yan. Okay? Kaya sabi niya riyan, actually, ang usapin dito, yun nga, patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ito yung sabi niya sa verse 16, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ayan. So, paano natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre, ganun ang tanong, di ba? Basic yan. Una, sabi nito ni Pablo, ay panalangin. Kaya sabi, dinadalangin ko. Ang pangunawa sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo yan makukuha sa taas ng IQ, sa degree, sa university, o anumang institusyon na pwedeng kumuha ka ng karunungan ng pangunawa. Kundi, una dyan, sa tuhod mo yan makukuha. Sa panalangin. Kaya sabi ni Pablo, lumuluhod ako sa Ama. Sabi niyo sa verse 15, di ba? At ito yung dinadalangin niya. So, hindi lamang siya lumuluhod. Hindi lang siya nanalangin basta. Sabi niya, lumuluhod ako. Ma. Diyos. At yun ang ginagawa niya. Ano yun? Para idalangin sila. Una, para maintindihan, maunawaan natin, yung sabi diyan, maunawaan pag-ibig ng Diyos. Huwag mo unawain yan sa iyong karunungan na mayroon ka. Degree, posisyon, o mayroon ka mang posisyon sa trabaho, o anumang kumpanya, o sarili mong kumpanya, o ano paman. Hindi yan makukuha dyan. Hindi sa university, kundi sa panalangin. Una yan. Then, sabi niya, nalangin kong, para anong mangyari? Palakasin niya ang inyong buhay, espiritual, ayon sa kayamanan. Yan. So, pangalawa, para maunawaan natin, kailangan maranasan natin yung kalakasang espiritual. Ibig sabihin, kahit espiritual ka, pwedeng mahina. Pero kailangan malakas ka para maintindihan mo to. Po ba? Kasi tayo, kuminsan, o makikita natin, may capacity na mayroon tayo. Kaya kung gusto nating mas tumanggap ng more, ng mas higit pa kaysa dati, kailangan magpalakas tayo. Tama ba? Kailangan lumakas ka. O pag sinabing lumakas, do your best para lumakas. Tama ba? Kaya kung may mga may sakit sa atin, minsan sabihin natin, magpalakas ka ha. So anong gagawin ng may sakit dapat para lumakas siya? Ano? Di ba? Magpalakas ka para bukas mamamasyal tayo. Magpalakas ka para pupunta pa tayo doon. Ibig sabihin, pag sinabi mo yon, expect something. Na ano yon? May gagawin siya. Tama? Kung gagawin mo, papagawa mo, o kaya naman, yung mga tao sa paligid niya, o ng gamot ha, pakainin nyo ng tama, pakainin nyo ng masustansya, etc., patulugin ng maayos, pagpahingahin, yung mga ganun. Ba? Para lumakas. Sabihin, may solusyon. Low. Okay, thank you. Bandage ako dito pag pigil na pigil ka eh. Ingat na ingat ka eh. Bale, mga papalitan na yan. Huwag kang mag-alala. Papalitan ka na. Anyway, sabi niya, para maintindihan natin, kailangan magpalakas tayo. Be strong. Kasi pwedeng nanghihina o manghihina tayo, pero kailangan magpalakas. So ano naman ang gagawin natin? Kung sa may sakit sana, uminom ka ng gamot, magpahinga ka, huwag kang magpa-stress, etc., etc.
So tayo naman, anong gagawin natin? Di ba? So, alam na natin yon. Pero sa mga baguhan, siyempre, kailangan mong manalangin, maglaan ng panahon, para paglaanan yung bagay na ubuhay spiritual mo para lumakas. So, paanong paraan? Magbasa ka ng Bible, di ba? Magkapag-fellowship ka. So, etc. Umating ka ng inyong mentoring. Di ba? Yun yung mga... Yan. Kailangan mong gawin. Hindi yung mentor mo ang makagagawa noon. Ikaw yun. Ha? Pero ang kalakasan, nandyan yan. Panginoon, nandyan lang ang Diyos na magpapalakas sa iyo. Papalakas sa atin. Okay? Sabi niya, palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. So, ang kalakasan na binibigay ng Diyos ay ayon sa kanyang kadakilaan, greatness, yeah? At ang kanyang espiritu. Ano yun? So, dapat, ikaw na pinananahanan o ikaw na dapat magpalakas, handa kang tumanggap ng lakas. Yan pa ba kayo? Yan. Dapat handa ka. O gusto mo na gawin o tanggapin yung kalakasan. Okay? So, alam naman natin na nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayo yung naging templo ng Banal na Espiritu. Kaya ngayon, nawala yung physical na templo. Kaya ngayon, sabi ng Panginoong Hesus sa babae na Samaritan, noon, ang alam ninyo, ang pagsamba, gaya ng sinasabi mo, ay kailangan sa Jerusalem, kayo sinasabi nyo, ganito, nagtatalo pa sila about sa issue ng lugar ng pagsamba. Pero sabi ni Jesus, darating ang araw o ang oras ng pagsamba, hindi na kailangan pumunta doon, pumunta dyan, kundi ang tunay na pagsamba, sabi niya, ay sa Espiritu at katotohanan. At ano yung oras na yon na sinabi ni Jesus na darating? Ngayon na. Now. So 2,000 taon mahigit na sinabi yun ni Jesus. So hanggang ngayon, yun pa rin. Hindi na yan nagbabago. Yung noon, kaya we are blessed in this generation. Tama ba? Mapalad tayo ngayon, hindi katulad noon. Bagamat meron tayong ganito, physical church na pinupuntahan, pero pwede nating sambahin kahit sa bahay natin. Ito once, di ba? Hindi naman lagi ito, gathering lang natin. Yung sabi na ng Panginoon, huwag nating kalilimutan ang pagkakatipon. Di ba? Hindi naman sinabing magkatipon-tipon tayo o araw-gabi, oras, di ba? Hindi naman ganun. Kundi sabi, huwag niyong kaligtaan. Ibig sabihin, may time lang talaga na ginagawa natin to. At siyempre sa atin, traditionally, pag araw ng Linggo. Pero yung iba, may ginagawa nila, Miyerkules. Depende yan. Diba? Kasi hindi naman sa araw yan nababase. Kaya lang sa atin kasi, kadalasan, o sa Pilipinas, kaya naging araw ng Linggo, parang naging holiday kasi yan. Kaya yung pagkakataon din, di ba, na walang pasok, etc. Kaya ginawa natin, ito na lang yung araw. Pero hindi yan ang issue. Amen? Kahit nandito ka linggo-linggo, if you are not to worship God in the Spirit and truth, hindi rin. Tama po ba? Wala din yun. Kaya, namahalaga. Kaya ngayong ibang church, sabi ko nga sa inyo, kami nakanasan din namin noon, magkaroon ng midweek service tuwing Miyerkules ng gabi. To cater lang yung mga tao available ng linggo. Ganun talaga kapag marami tayong mga, siyempre yung trabaho. Diba? Pag linggo, may trabaho siya. Pwede natin gawin. Kaya ngayon, ginawa naman natin, may linggo ng umaga at linggo ng gabi. To cater din, lalo na yung mga bago. Para lang, sabi nyo, may consider sila na maka-attend din ng ganitong klase ng pagsamba. Pero hindi lang ganito naman yung pagtitipon natin. May Miyerkules pa. Mayroon pang Friday para sa mga youth. So, hindi yan linggo. Pero, importante doon yung essence, di ba? Yung espiritu. Nasabi doon, pagtitipon-tipon. Why? Doon tayo nakakagain ng kalakasan. Diba? Yan. Kaya sabi ng Bible, yan, principle niya yan.
na mas matibay yung tatlong hibla ng lubid kaysa iisa. Kasi, nalagot. Tama ba? Yung pagpapainit, alam na natin yan. Yung isang, ang tawag doon, uling, o isang baga, pag hiniwalay mo yan sa marami, madali ang, apoy, diba, ng init. Kaya tayo, pag humihiwalay na tayo sa church, sa mga kapatid natin sa church, magtataka kung bakit nawawala yung init natin. Spiritually, yung lakas natin. Diba? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung natin. At ito yung panalangin ni Panginoon. Ay maranasan natin yung kalakasan galing sa Diyos. Para, siyempre, kung mas malakas ka, mas malaki, diba? Mas marami, timong tumanggap. Kanya yun? Kaya sabi nila kuminsan, yung ang kitid ng utak mo. Kasi nga mahina. Kaya lumalawak yung pangunawa. Okay? Yun mo maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Verse 17, sabi niya, naway sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Yan. So, dito, kapag malakas tayo, siyempre yung pananalig din natin, yung pananampalataya natin, ay lumalakas din. Ba? Dahil malakas nga tayo spiritually. At dahil doon, sabi niya, nananatili, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Ayaw banggitin ng iba to, pero ito yung katotohanan. Tama? Ano bang kabaliktaran nun? Kaya minsan, naramdaman natin parang nalayo na natin sa Diyos. Tapos nagtatanong pa tayo, bakit kaya parang ang layo ko sa Panginoon? Sabihin na umaalis ang Panginoong Hesus sa ating puso. Kaya sabi niya, nananatili. Tama ba? Anong kabaliktaran nun? Pero, hindi siya umaalis. Tayo yung lumalayo. Kaya minsan, yun nga, meron akong kondito noon, sabi niya, Pastor, ang layo ko na sa Diyos. Paano mo nasabi yun? Hindi ko na siya maramdaman. Hindi siya lumalayo. Amen? Sabi ng awit, sinlapit lang ng dasal. Diyan lang siya. Tayo lumalayo kasi nawawala na nga yung ating lakas. Nawawala na yung apoy, yung init na ating pagmamahal sa Diyos. Kaya minsan dumarating na yung maraming tanong at hindi natin maunawaan. At ang pinaka-worst, kinu-question na natin, Lord, mahal mo pa ba ako? Tama po ba? Dapat ang tanong natin, Lord, mahal pa ba kita? O ipinagpalit na kita? Naging salawahan na ako? Dapat siguro, yun ang tanungin natin. Naging salawahan na ba ako sa'yo? Na ba yung pagmamahal ko? Ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng Biblia, paulit-ulit na nanatili. Tama po ba? It's remain forever. Sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Pinanggit niya rito, mananatili sa pamamagitan ng inyong pananalig. Bakit kaya sa pamamagitan ng pananalig? Pananampalataya. Amen? Dapat maintindihan natin to. Bakit sa pamamagitan ng pananalig? Kasi ang pananampalataya, hindi mo kailangang unawain ng isang bagay para paniwalaan mo. Kung ganun ang prinsipyo mo, kapatid, hindi yun paniniwala. Hindi yan pananalig. Okay? Kaya
Ganon ang pananaw mo sa buhay, kapatid. Pag hindi mo yan binago, yan ang magpapahamak sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi to biro. Kaya nga sabi niya, ang pananatili ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating pananalig. Bakit? Kasi alam mo, hindi talaga natin lubos maintindihan. Kahit ang title natin ganyan, pero hindi talaga natin talaga maintindihan. Kung tayo nga parehas tao, madalas hindi tayo nagkakaintindihan. Tama po ba? Parehas lang tayong created. Eh gaano pa kaya yung lumikha? Kaya naman tayo, ipapantay natin yung sarili natin sa Kanya. Tapos sabihin natin, dahil di natin maintindihan, walang Diyos. Yeah. Eh kayo nga, magkapatid, magkambal. May kaibigan kami noon, magkambal, nag-aaway parang aso't pusa. Kambal na yun ha, magkamukha. Alam niyo, makilala sila, yung nunal sa leeg. Para tingin ka nga, dito basta, parang dito may nunal dito yung isa. Sabi nga, paikutin mo pang ganyan. Ikaw yun. Kung ng dami, kayas ng buhok, wala na. Parang pinagbiyak na bunga. Pero tatawa kami dahil parang aso. Kambal na yun. Mayaya na tayo, di ba? Yung Diyos na lumikha sa'yo, ipapantay mo yung sarili mo sa Kanya. At sabihin mo, hindi kita maunawaan, that's why walang Diyos. Napakakitid naman ang pangunawa natin. Kaya nga, dito, sinasabi niya, si Kristo nananatili dahil sa ating pananalig. Yan lang yung ano tawag dito? Yung tulay, yan yung paraan para maabot natin ang Diyos. Wala nang iba. Kaya sabi doon, we are saved by grace through faith. Yung grace nandyan na. So, anong gagawin natin? Maniwala na tayo. Kaya nga, you saved by grace, then through faith. Yung grace, nag-activate, nagmamanifest, nagkaroon ng power dahil sa ating paniniwala. Kaya through faith. Dahil yan, inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko ng lahat ng inyong, natili si Kristo sa inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. I believe na bawat ginagawa natin, meron tayong pinanghuhugutan. Ba? Kaya kung minsan, kung hindi natin alam yung dahilan, bakit mo ginagawa, nabuboring ka, nagsasawa ka, naiinis ka. Napansin niyo ba yun? Because you don't know, hindi mo alam bakit mo to ginagawa. Siguro, na-pressure ka lang. Pero alam po ninyo, kung alam mo yung dahilan, yung pinag-uugatan ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka magsasawa. Tama po ba? Paulit-ulit nating napapakinggan yan. Kasi ito yung pinaka-ugat talaga. Ito yung pinaka-pundasyon. Na kapag hindi mo alam, why you worship? Di ba? Bakit ka pumupunta sa church? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka umaawit? Bakit mo kailangan itaas-taas pa yung kamay mo? Para i-express lang that you are worshiping God. Bakit ka kailangan lumuhod, umiyak, etc., etc.? Anong dahilan? Ako kuminsan, pag hindi ko lubos maunawaan, sabi niya, saan mo hinuhugot yan? Tinatanong ko siya, bakit nagagawa mo yan? Di ba naka-encounter naman kayo na gano'n? Para bang ine-expect mo, ito siya, pero magugulat ka na lang, beyond your expectation, nagawa niya, o nagagawa niya. Sabi niya, saan mo hinuhugot yan?
Eh, minsan, di ba, tayo ako minsan, sabi niya, saan ka umuhugot ng kapal ng mukha? May dahilan. Yung iba, ganun eh. Pag talagang masyado ng one, sabi niya, saan ka umuhugot? Para bang nakakaya sana, pero wow! Proud na proud ka pa. Kaya si Pablo, sabi niya, yung mga ginagawa niyo sa Diyos, ang dalangin ko. Dalangin ko. Ayan. Sana nag-uugat sa pag-ibig. Dapat doon nagmumula. Doon ka humuhugot. Amen? Hindi sa kapatid mo, katabi mo. Kasi isang araw, pag wala yan, wala na. Kayo ng maga, kung wala kayo dito. Ay, meron naman pala tayong record ba yun, right? Yung kaninang maga. Anyway, so, mahalaga yung bagay na yun. Anong dahilan? Saan nagmumula? Pag nananalangin tayo, anong reason? Dahil ba may kailangan ka lang? Kung ganun lang perceive mo, sigurado, pag wala ka ng kailangan, wala na rin panalangin. Pag wala ka ng sakit, pag wala ka ng sakit, hindi ka naman nananalangin. Tama? That's the common. Kaya nga sabi ng isang pastor, sabi niya, minsan ang Diyos ginagawa nating bumbero. Maalala lang natin pag may sunog. Of course naman, kaya nga sila bumbero. Kasi yun ang trabaho nila. Alangan naman na walang sunog, papuntahin mo dito, di pinagalitan ka. Yeah. But, saan ganun ang Diyos? Genesis, tawag ka nga ng bumbero. Bakit? Kahit ikaw, magtataka ka din. Pero, minsan, ganun tayo. Madalas. Kaya, pag dumating na yung bagyo, lindol, diba? Pagyanig ng ating pananampalataya, wala na. Saka ka lang uli. Kaya alam po ninyo, huwag nating maliitin. Kasi may lahat tayo, including me, ang nagagawa ng panalangin. Panalangin kasi, minsan hindi yan agad, pero nag-i-invest tayo. Kaya sabi ni Miles Monroe, prayer time is not wasting time, investing time. Bakit? Kung minsan hindi mo yan agad mapapakinabangan. Pero time will come. Pag umatake ang bagyo ng buhay, nagtataka ka, bakit malakas ka pa rin? Bakit kalmante ka pa rin? Bakit payapa ka pa rin? Why? Because of your prayer. O because of prayer. Kaya nagtatanim tayo ng panalangin. Panalangin natin yung ibang tao. Time will come. Ang Diyos gagamit ng mananalangin para sa iyo. Hindi nyo minamalit yan. Kaya we need to pray with panalangin din natin yung iba. Amen? Pag may naalala kayo, when you pray, may naalala kayong tao, pinaalala sa inyo ng Banal na Espiritu, panalangin natin sila. Dahil alam nyo, hindi sa lahat ng panahon, pero dumarating ang panahon, ang Diyos, gagamit din siya ng tao. Di ba? Kasi may pagkakataon talaga, aminin natin. Minsan bumabagsak, nawawala talaga. Kaya hindi natin, minsan, di ba, natin yung sitwasyon na gano'n, parang nasa dead end ka, hindi mo alam anong ipanalangin, paano manalangin. Nakanasan nyo ba yung gano'n? Lord, paano ko ba ito ipapanalangin? Paano? Ano? Ang panalangin, hindi mo alam paano mo sasabihin. Tama? Pero sabi doon, ang Banal na Espiritu ang nananalangin para sa atin. Alam niyo ba yung term na yon? Para mas maintindihan natin. Hindi lang siya mismo. He used someone to pray for you. He remind others. Kaya alam natin, o alam niyo kung minsan, bakit tayo gumagaling na lang? Because someone pray for you. Ganun yun. Yeah? Kaya anong sabi ng Bible?
Kahit naman sa practical na buhay, anong tinanim mo, siya mong aanihin. Sabi niya, naway manatili sa inyo ang puso sa pamagitan ng inyong pananalisya. Dalangin ko ng lahat ng inyong naguugat sa pag-ibig. Verse 18, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, gaano kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Hindi natin maunawaan yan, mga kapatid. Gaano kataas. Hindi natin masukat ang taas. Walang hanggan po yan. Minsan, for the curiosity, gusto kong research, magbabasa, gaano ba kalawak ang mundo? I so amazed. Hindi natin, kahit anong sukat ng mga scientists, gaano kalawak. Tapos meron pa akong nabasa doon, nag-research lang ako, yung galaxy natin, may iba pang galaxy. At sa isang galaxy lang, billion of stars. Sabi ko, grabe naman to. Ganon kalawak, ganon kalaki ang universe na nilikha ng Diyos. And yet, tapos ikaw lang, di ba? Kakaparampot. Diba? Napaka sa lawak, sa buwan na lang, sa mundo na lang, earth na lang, wag mo na isamang ibang planeta. Di ba? Grabe. At magtataka ka pa, diba? Sa dami ng mga nilikha, wag na dito sa lupa, sa kalawakan na lang. Di ba? Sa dami ng mga planeta, kahit ang mga science di maintindihan, hindi sila nagbabangga-bangga. Timing ang ikot, timing ang galaw. Minsan may mga movements lang na kakaiba, kaya meron tayong mga tinatawag na eclipse, mga kung ano-anong mga nangyayari sa kalawakan. Kung minsan magpapakita si Venus, di ba? Yung mga ganun na ng astronomy. Pero ang maganda, ang nakakapagtaka doon, di ba? Yung araw na lang, hindi ko matandaan eh. Hindi ko na-dokumento eh. Yung araw na lang, di ba? 1 minuto lang daw. 1 minuto, 1 second, whatever. So sabihin na natin, maging generous na tayo, 1 oras. Para mapainit mo ng ganun katinding init ang araw na yan. Kailangan mo daw, kung di ako nagkakamali, 10,000 o na gross yung budget ng Amerika, kung ilang trilyong dolyar yon, ganun karami ang kailangan mong bilhin na langis. Panggatong mo para uminit ng ganun sa 1 segundo. O sabihin mo 1 oras. Ay ilang libong taon na nag-i-exist yan. At hindi nagbabago yung init. Na-imagine nyo ba yun? Yan ang Diyos. Kaya kung hindi mo naiisip yun, napakaliit. Sayang yung utak mo. Sayang yung utak natin na 1 kilo. Hindi naman yata 1 kilo. Pero sayang, di ba? Yung potential. At sabihin mo, walang Diyos. Kaya sa Bible, paulit-ulit yan. Ni Job, ni David yata yon. Sa Psalm sabi doon, the fool says, there's no God. Nabasa niyo na ba yan? Hindi lang 1 beses na banggit yan. Ang mangmang sinasabi niya, walang Diyos. Kaya ganoon na lamang yung sinabi niya, paalala niya sa mga taga-Epeso. Sabi niya, dalangin ko, verse 18, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kataas, kalalim, kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Sabi. Upang kayo makapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Kaya, ang mga iba, unfair o hindi balanse yung pagkakilala na sa Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi nila minsan madalas wala ang Diyos kasi nga kahit naman tayong mga Kristiyano, aminin natin yan.
Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin lubos inuunawa yung kabuuan, yung parte lang, isang parte lang na gusto natin. Gusto ko ang pag-ibig ng Diyos, laging nagpapagaling. So hanggang dun ka lang. Kaya kung may sakit na tayo o nakaranas ng sakit, sabihin natin, hindi ako mahal ng Diyos. O hindi mabuti ang Diyos. O hindi ako iniibig ng Diyos. Tama ba? O kaya naman, gusto mo siya makilala dito dahil nagbi-bless siya. So, yun ang basihan mo ng pag-ibig ng Diyos. Sabi niya rito, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ng Diyos. Yung buo, hindi yung 1/4, hindi yung 1/8, hindi yung 1/4 lang, yung kabuuan ng pag-ibig niya. Yung iba, baka 1/8 lang, o kaya ano pa ba, 1/16. Liit pa. Kaya dapat, iba, 1/4. Pero hindi yung kabuuan. Ako hindi ko pa naman sinasabi na buo talaga na unawaan ko. Pero kaya, siguro naman, 50 to 60% kaya ko nang unawain. I'm sure, lampas naman ako sa kalahati. 60, 70. Yeah. Hindi man buo. Kaya nga ang goal ni Pablo, ang panalangin niya, sabi niya, yung buo maunawaan natin. Pero ano yung mangyayari yan? Pagkaharap mo na siya, makikilala mo siya ng lubusan. Tama po ba? Pag nakilala mo siya ng lubusan, maunawaan mo rin yung kabuuan. Sabi niya, ganun pala Panginoon. Ang dami kong pero ngayon nakilala kita. Ito na yung kabuuan ng pag-ibig niya. Nawala lahat ng sa puso, sa isip mo. Dahil makikilala mo yung kabuuan. Hindi yung 1/8 lang. Hindi yung 1/3. Kaya maging ang Panginoon ang kanyang standard, sabi niya, ang pagmamahal na dapat ibigay natin sa Kanya. Diba? Hindi to command, expectation niya to. Amen? Inaasahan niya ito sa atin na ibibigay natin. Ano yun? Mahalin natin siya ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buo lahat. Para maranasan din natin ang pag-ibig niya. Ang ganda nga sa Hebreo, ang ibig sabihin ng intimacy, kanina nabanggit yan paulit-ulit sa kanina umaga. The intimacy, ang sabi nyo, knowing God by experience, not by theory. Diba? Ang galing lang magsalita pagdating sa Panginoon. Yeah. Pero hindi naranasan. Kaya hindi mo nakikilala. Tama po ba? Pag nakilala mo, pag nakasama mo si Genesis at may pera yan, makikilala mo siya. Uy, sa generous, malakas magpakain. Makikilala mo siya, makakasama mo. Mas makikilala mo siya. Tama po ba? Pero kung napapakinggan mo lang, hindi ako naniniwala. Ikaw rin, naniniwala ka ba? Ngayon, hindi. Pero kung maranasan natin mamaya, maniniwala na tayo. Konti pa. Di ba? 50-50 pa. Maranasan mo yan. Kasi makikilala mo. Makakasama mo siya. Pag nakasama mo siya sa sangyup, 50-50 na. Ganun yun. Kailangan. Kaya nga, we desire to encounter God. Tama? Noon, medyo ako doon. Sabi, ano ba yun? Hindi ko pala na-encounter ang Panginoon. Di ba? Yung mga ganun. Pero, as I meditate, hindi pala kailangan natin araw-araw. We need to encounter. Ibig sabihin, maranasan siya. Not just by emotion. Di ba? Pero maranasan mo talaga. May kanya-kanya kayong kwento. Paano nyo masabi na naranasan nyo? Di ba? As a Pentecostal, minsan, Pastor, nananayo yung balahibo ko.
Naalala sa yung mga ganon? Diba? Nanginginig po ako. Pero, pagkatapos ng mga kuminsan, hindi maipaliwanag na naranasan mo sa Diyos. Anong pakiramdam? Diba? Kung pwede, ayaw mo nang huminto. Ayaw mo nang tumigil. Simpleng worship nga lang natin eh. Pag talagang naipokus mo ng husto, diba? Walang disturb, walang yung empty yung puso mo, yung isip mo, and you can worship God with all your heart. Simple pa lang yon, maranasan mo. Minsan, ayaw mo nang huminto. Diba? Pero, may panahon yan. Kaya dito, sabi niya, nag-uugat sa lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas. Alam po ninyo, mas makikilala natin ang Diyos sa pamagitan din ng iba. Kaya nga sabi niya, kasama. Kaya ito yung paraan, di ba? Pag nag-fellowship tayong ganito, mas nakikilala natin ang Diyos. Kasi anong sabi ni John? Di ba? You are liar, sabi niya. Sinungaling ka. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, di mo nakikita. Tapos, yung katabi mo, hindi mo mamahal. Po ba? Hindi mo siya maibig-ibig. You're a liar. Sabi niya, sinungaling ka. So, yan yung dahilan kung bakit ang Diyos gusto rin niya, meron tayong talagang gathering na ganito. Why? Kasi kailangan natin bawat isa para magpalakasan, magpaalalahanan. Tama ba? Yan, makita mo yung ngiti ng katabi mo, diba, ng kapatid mo. Ay, buhay ka pa pala. Diba? We are blessed. Diba? Buhay ka. Diba? Testimony lang kanina sa Annalie. Diba? Alauna, madaling araw, sumusuka ng dugo. Kaya nabibless tayo. Buhay, andito pa. Ikaw ba naman sumuka ng dugo? Ang dami yung mga dilobyo na pwedeng bumangga sa'yo sa kalsada. Yet, buhay pa tayo. Nakikita natin, minsan hindi sa ating sarili, pero sa iba, yung kadakilaan ng Diyos. Diba? Yung kabutihan ng Panginoon. At sabi natin, Lord, mabuti ka nga. Yan. Kaya sabi ni Pablo, rejoice to those who are, rejoice. Kaya magpasalamat ka salamat ka sa Lord, salamat, buhay pa tong kapatid ko na to, malusog. Yan. Diba? Hindi yung, bakit buhay pa to? Pasaway naman to. Ang dami ng pakinggan, walang pagbabago. Ano ba naman tong kapatid ko na to? Dapat hindi gano'n. Salamat tayo. Lord, salamat. May pagkakataon pa tong magbago. Tingnan mo yung katabi mo. Binago na yan ng Diyos. Ayaw nyo matignan. Hindi nyo makita. Hindi nyo tignan. Binago yan ng Lord. Yan, gaano kalawak, gaano kahaba. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ang pag-iisip upang ng kapuspusan ng Diyos. Yan. Ang sinasabi niya rito, you will be amazed. Ma-amaze ka. Mamamangha ka sa Diyos. Ang daming mga ilustrasyon na napakinggan na natin, gaano kalaki, gaano kalawak, pag-ibig ng Diyos. Pero kung minsan, dahil masyado na nating gasgas na napapakinggan, hindi na ganun katindi yung dating. Diba? Nakuha niyo yun? Yung para bang yung bigat, yung degree sana, kung paso sana, yung mas maihinit. Wala na, hindi ka na napapasok, na immune. Tama ba? Dahil alam ako, matagal ka ng Kristiyano. Minsan wala nang dating kahit paanong sigaw ng pastor o ng mentor mo, di ba? Paulit-ulit, parang wala nang dating. Hindi, alam ko na yan. Ang tagal ko na napakinggan yan. 10 years old pa lang ako, napapakinggan ko na ngayon. Hanggang ngayon.
Pero alam niyo yung kapuspusan na binabanggit dito kasi, ang sabi ito, yung mamangha ka. Kaya kung hindi kayo masyadong na-attract sa mga, punta kayo minsan sa mga isolated place din, tumingala ka, diba? Tignan mo yung lawak ng dagat, punta ka dyan sa Parola, diba? Langhapin mo lahat ng carbon dioxide na kon dyan para malaman mo ba, may ibang amoy ang Manila. Diba? Mamangha ka. Tapos pumunta ka naman ngayon sa mall. Di ba makontento, makyat ka dun sa mall, tignan mo yung kalawakan ng buong Manila. Why? The point here is, para makuha mo yung attention, di ba? Para maibigay mo yung attention. Wow, ganito ka ka-amaze. Ganito ka ka-amazing. Ganito ka. Yung mamangha ka, yung ma-amaze ka ba? Na kahit hindi, kasi paulit-ulit mo nang napapakinggan. Di ba? Kaya kung hindi ka na makakuha sa dinig, tingnan mo. Magbasa ka ng Bible. Magbasa ka minsan yung mga article, di ba? Lalo na yung mga Christian Science, di ba? Yung pag-aaral na ganito. Para lumawak-lawak naman yung pangunawa mo na, mayroon pa palang Milky Way at saka, ano pa ba yun? May mga Venus pa pala, may mga Mercury pa pala. Di ba? Hindi lang tundo. Kaya kung minsan sa tundo lang nakapokus ang utak mo eh. Utak tundo tuloy. Diba? Pero kahit nasa tundo ka, pero nag-iisip Milky Way ka, o nag-iisip, di nagiging alien ka din. Diba? Minsan. Nababago. Diba? Hindi nabuboring. Na-excite ka, na lalong tuklasin ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Ako, minsan namamangha ako eh. Kaya minsan nagbabrowse-browse na ako sa mga nature. Ako gusto ko yun sa social media, yung mga ganun, yung mga hayop, mga natural, mga picture ng mga, o kaya video ng mga nature. Yung mga, wow, diba, ang ganda naman ng lugar na to. Pero kung mga marites, mga kung ano-ano, nakipag-away ay wala. Toxic lang, abutin mo. Hanapin mo yung way na mamamangha ka, mapuspos ka. Sabi niya, mamangha ka kung sino ang Diyos. Amen? Sa paanong paraan ba kayo namamangha? Yung iba by nature, yung iba by food. Kumain ka na iba-ibang klaseng pagkain. Ibang-ibang klaseng asim. Anghang, alat. Magkaiba-iba yung lasa. Iba naman sa architecture, o kaya naman sa pag-drawing, di ba? Makita mo yung building, wow, ang ganda naman ito. To unwind yourself, di ba, hindi ka nakapokus dun sa, di ba? Dahil taga-tundo ka, lahat na lang napapakinggan mo, di ba? Marites dito, away dito, madaling araw pa lang. Hindi yung mga ganon. So broad. Para mapuspos natin, ibig sabihin, mamangha tayo sa kabutihan at sino ang Diyos na mayroon tayo. At dahil doon, sabi niya, bakit? Kailangan natin yon kasi sabi niya, sa Kanya na makagagawa, siyempre tinutukoy doon, yung tinukoy niya sa mga naunang talata, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa ating. Grabe. Ang lalim ng meditation ni Pablo. In this, hinangaan ko siya dito. Diba? Higit, sabi niya, kaysa kaya nating gawin at isipin. O hilingin at isipin. Kaya nga sa Korinto, si Pablo din nagsabi, sabi niya, na ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya ay ano? Ano yon? Hindi nyo pa alam? Makinig kayo. Sabi niya, hindi pa pumasok sa isip mo ng tenga o sa magi sa imahinasyon mo. Wow! Ganon ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig at nagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Panginoon? Humanda ka sa kamangha-mangha na minahal mong Diyos.
Kung nagmahal ka ng tao, hinanda mo ang sariling masaktan, sa Diyos, hindi ganon. Pag nagmahal ka, humanda ka na mamangha. Hindi para masaktan. Amen? Kasi yun ang sabi ng mundo. Sabi niya, pag natuto kang magmahal, matuto kang humanda na masaktan. Dahil yan ang mundo. Why? Gaano mo man siya kamahal, hindi yan perpekto. Right? At hindi ka rin perpekto. Huwag mo sabihin siya lang. Ikaw din, tayo din. Kaya kung sinabi mong mahal mo siya, dapat sinasabi mo na rin, handa na rin ako masaktan. Pero alam niyo sa Diyos, pag minahal niyo ang Panginoon, humanda ka na mamangha kung sino ang totoong Diyos na minahal mo. Amen? Kaya sabi niya, yung mga nagmamahal sa Kanya, mainihanda ang Diyos. Inihanda, hindi pa, imagine, sabi, no? Hindi pa sumagi sa isip mo, narinig ng tenga mo, nakita ng mata mo. Yung inihanda ng Diyos. Wow. Na-imagine nyo ba yun? Gaano ka mga. Ano pa yun? Ano pang lasa yun na hindi ko natikman? Anong tanawin na hindi ko nakita? Anong gandang musika na hindi ko narinig? Anong gandang kulay na hindi ko pa nakita? Lahat na ng kulay nakita nyo? Pero baka mayroong pang mas maganda. Kaya tayo, magkakaiba ng paborito ng kulay. Tama ba? O. Anong paborito mong kulay, Mitch? Ha? Oh, light blue. Ba, gusto nang pumunta ng langit to. Makalangit. Hindi. May iba-iba tayong kulay na gusto. Tama ba? Kasi ganoon ang gusto ng Diyos, colorful ang buhay. Makulay. Ano ba yung palabas na yun ng bata? Sa ginataang gulay? Gusto yung makulay. At maganda naman yun, ba? Pero kung ano mang ganda ng kulay na nakita mo, paborito mo, umasa ka, umahal mo ang Diyos. More than that. Higit pa riyan. Ewan ko kung anong klaseng kulay siya. Hindi ko alam kung anong klaseng lasa. Hindi ko alam kung gaanong gandang tanawin. Hindi ko alam kung gaanong kagandang tulugan. Hindi ko alam kung gaanong kagandang languyan. Kung swimming pool man yan. Pero, inihanda yan ng Diyos para sa'yo. Tanong ko sa'yo, sasayangin mo ba yan? Gusto mo lang ba na marinig, hindi mo maranasan? Diba? Gusto mo lang ba na, narinig ko na yan, yung bihis na yan sinabi ni Pastor Apollo. Pero dapat hindi ganon. Lord, gusto kong maranasan. Gusto kong maranasan. Gusto kong makita. Maging realidad. Maging totoo. Not just by theory, diba? Kundi maranasan ng totoo. Kaya, mga kapatid, maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi man lubusan. Pero at least, lalaki at lumalaki yung porsyento. Anong kailangan? Love, understand, by love. Kailangan maintindihan. Maunawaan natin sa pag-ibig natin sa Panginoon. O pag-ibig natin. Kaya tingnan nyo, pag nagtataka ka, nung hindi mo pa naman mahal yung tao, inis na inis ka.
Tama? May mga nakaranas bang ganon? Pero nung minahal mo, bakit nababago? Kasi naunawaan mo na siya. Because of love. Tama ba? Nababago. Dahil sa pag-ibig. Kaya marami tayong tanong, marami tayong hindi maunawaan sa Diyos. Siguro, sa our heart, mahal ba natin talaga ang Diyos? Kasi kung mahal mo siya, yan lang ang paraan para maunawaan natin siya. Hindi man 100%, pero darating ang panahon, makakatasan natin yan. Maunawaan mo siya. Kaya nga yung sinabi niya ito, higit pa sa ating kayang gawin o kayang hilingin at isipin. Makakanasan natin yan. Kung mahal natin ang Panginoon. Amen? Kasi yan ang dalangin ni Pablo. Ay, yan talaga ang pinakalaman ng kanyang panalangin. Yung pag-ibig ng Diyos. Na dapat ay maunawaan natin. Pero sa paanong paraan? Sa pagmamahal din. Siyempre, kapag galit ka ba sa tao, hindi mo ba siya? Diba? Siyempre, hindi. Kahit paanong ganda, ang gawin yan, magbalibalintong yan, diba? Magpalit ng kulay yan, paggupit, magdamit ng kung ano-ano, hindi mo yan ma-appreciate kasi galit ka. Pero kung mahal mo yan, mas maintindihan mo siya. Amen? Maunawaan mo siya. That's God is. Yan ang Diyos natin. Kaya salamat tayo sa Panginoon. Siya ang unang nagmahal sa atin. Tama? Kaya mas madali siyang mahalin. Namamahal mo nga yung hindi nagmamahal sa'yo. Yung pa kaya nagmamahal sa'yo, hindi mo kayang mahalin. Kaya natin. Minsan nakakapagod, di ba? Mahal ka ng mahal. Binibigay mo ang lahat, pero wala kasi hindi ka naman mahal. Hindi napapansin yung effort mo. Didma lang. Wala lang. Binigay mo na lahat ng klase ng chocolate. Wala pa rin. Hindi pa rin natamisan. Lahat ng klase ng bulaklak. Iba-ibang kulay ng roses. Naghanap ka pa ng kulay brown, blue, yellow. Para maiba naman. Hindi puro pula. Pero wala pa rin. Pero alam po ninyo, kung ang minahal mo ay yung nagmamahal sa'yo, kahit walang rose, ikaw lang. Amen? Sapat na. Ikaw lang. Ng Diyos, come to me as you are. Hindi mo kailangan magdala ng special na regalo. Sarili mo. Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Hindi mo, Lord, narito ako, maganda ako, mabango ako, may degree ako, ganito ako. Hindi. Kaya kung napapagod ka magmahal sa mga hindi nagmamahal sa'yo, bakit kasi hindi ka lumapit sa nagmamahal sa'yo na totoo? Bakit kasi hindi natin subukang mahalin yung totoong nagmamahal sa atin? Hirap kasi sa atin, mahal tayo ng mahal, di naman tayo mahal. Lapitan mo yung totoong nagmamahal sa'yo. Ano yun? Yung nag-alay ng buhay. Diba? Kasi ang hirap eh. Nag-alay ng buhay para sa'yo. Ma-appreciate ka niya. Ma-appreciate ka niya. Kaya, dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin, alam nyo, kaya niyang gawin ang higit sa pwede mong hilingin at isipin. Doon nagmumula yon. Doon naghuhugot ang Diyos kung bakit kaya niyang gawin because sa pag-ibig niya. Kaya nga sabi ni Pablo dito, dapat yung ginagawa din ninyo, hindi nag-uugat sa pag-ibig. Kasi kung doon yun, wala kang pakialam. Diba? Kung anong itsura mo, ang importante, maka-worship ka sa Diyos. Diba? Yun ang totoo.
makapag-serve ka sa Panginoon. You do your best. Kasi doon nag-uugat yon. Kaya ang Diyos ganun din. At dahil doon din nag-uugat yung ginagawa ng Diyos na kaya niyang gawin ang higit sa pwede nating hilingin at isipin. Kaya niya tayong baguhin, iligtas mula sa impyerno hanggang sa papuntang langit. Kaya tayong iligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng dyablo. Kasi hindi dahil sa kung ano ka, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos. Doon nag-uugat yon. Kaya ang maganda nito, salubungin natin, hindi natin mapapantayan, pero at least, man lang, di ba? Maibigay natin yung kaya nating pag-ibig na maibigay sa Diyos. At humihingi ang Diyos ng hindi mo kaya. Anong paraan lang? With all your mind. Hindi mo kailangang maging ganito, maging ganyan, maging maputi, maitim, matangos ang ilong, hindi kailangan yun. Kundi, yung pag-ibig natin, yung tayo. Gusto ng Diyos, maging authentic tayo. Amen? Faithful. Maging tapat. Dahil yan, magagawa niya ng higit sa pwede nating isipin at hilingin. Gusto ba nating maranasan yon? Kaya minsan, di ba? Pagkuhan, sabi natin, Lord, sobra naman na to. Kaya tawanan ko yun. Parang hindi naman ako deserving dito, Lord. But thank you pa rin. Binigay mo na. Dumating point niyo yun? O lagi ka naman sabi niyo, ano ba naman to, Lord? Na lang kulang? O ganito na lang lagi? O nasasabi din natin minsan, Lord, I'm not deserving naman dito. Alam niyo si David? Diba? Grabe yung puso niya sa Diyos. Pinagpahinga na siya ng Panginoon. Maganda na yung buhay niya. Kaya sabi niya, Lord, hindi ata ako deserving na natutulog dito. Ang ganda-ganda ng palasyo ko, ang ganda-ganda ng tulugan ko. Tapos yung Ark of Covenant, yung symbol ng presence mo, doon lang sa temple, sa tent lang. Parang hindi naman yata tama yun. Pero kayo naisip niyo ba yun? One time. Di ba na parang, Lord, grabe naman itong ginagawa mo sa buhay ko. Hindi man lang ako nakapag-pray. Hindi man lang ako nakapag-worship sa iyo ngayong araw. Ang dami kong nakain ang sasarap, di ba? Ang dami kong, diba? Iningatan mo ako, tapos di man lang ako nakapag-worship, tulog na ako. Di man lang ako nakapagpasalamat. Isip niyo ba yun? Kaya minsan, maganda pa yung sabi ng kwan, buti pa yung manok pag titingala mo na sa langit. Luluhod muna. Pero tayo, balikwas. Pero, Panginoon, amen? Kasi dahil sa pagmamahal niya, nagawa niya ng higit doon sa maaari nating isipin at hilingin. Kaya sabi ni Jeremiah, pag nagpaparusas siya, hindi katulad ng ating pagsuway. Yung level, yung degree ng kasalanan natin, hindi niya ipinapantay doon. For now. Tandaan niyo yan, ngayon. Because God gave us a chance. Pero darating ang araw, matatapos ang lahat ng ito. Matatapos ang pagkakataon. Kaya, ang magiging pagsisisi ay totoong maging huli. Pero, sabi nga kanina ring umaga, unahan na natin ang Panginoon. Tama? And always experience. Pasalamatan natin. Ngayon lahat ay sa mandaling yumuko. Sabi ko nga kanina, wag nating sayangin ito. Paglabas natin dito, haharap na naman tayo sa mundo, sa realidad, sa dati nating ginagawa, sa buong linggo. At di natin alam kung sa linggo magkikita-kita pa ulit tayo ng buhay. At sana naman, di nga mangyari yon. Pero kung mangyari, wala tayong magagawa. Yan na talaga. Kasi yan naman ang totoo sa buhay.
Pero sana, huwag lumipas ang panahon o araw ng buhay natin, hindi man lang natin na-appreciate ang kagandahan, kadakilaan ng Diyos. O madalas, higit sa deserving natin. Kahit napakatigas ang ulo natin, but God's still good. Pero hindi natin na-appreciate minsan yun. Hindi natin yon. At alam nyo, pag ganon, katulad mo rin, ang Diyos ay tao. May persona siya, may damdamin. Kung paano hindi na-appreciate ang pag-ibig mo at nasasaktan ka, ganon din ang Diyos. Alam nyo ho ba yun? Because God is a person. May damdamin siya. Katulad mo. Kaya nagagalit din siya. Mahal siya. Papatawad siya. Because He is a person, God. Hayaan natin patuloy na kausapin tayo ng Panginoon. Be still and know that I am God. Ang sabi ng Diyos. Manahimik tayo, focus, hayaan natin siyang mangusap sa atin. Magpakilala sa atin. Maramdaman ang pag-ibig niya. Lord, hindi ka maramot na Diyos. Ngayong hapon, Panginoon, sa paglapit ng mga anak mo na ito ngayon, alam mo ang kailangan nila at gusto nila. Pero alam namin, mabuti ka na Diyos at alam mo yung nakakabuti sa amin. Kaya ngayong hapon, Panginoon, naglalakas loob po kami na hilingin sa iyo. Katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Kahit minsan masakit, o minsan hindi namin gusto, pero ito ang kailangan namin. Let it be, Lord. Handa kaming sumuko. Dahil wala naman po kaming magagawa. At higit sa lahat, Lord, tuloy mo kaming tulungan, Banal na Espiritu, na mahalin ka. We understand you more. Lord, mas maintindihan ka namin. Mas maunawaan ka namin. Mas makilala ka namin. As Paul says, si Pablo ay Pablo. Wala pa sa kalingkingan kung sino kami. Pero isang bagay ang kanyang hinihiling. At handa niyang ibilang na basura ang lahat ng bagay. Makilala ka lang niya. So ngayong hapon, Panginoon, yan ang gusto namin, desire ng puso namin. That's the highest and deepest desire of our heart, Lord. To know you more. To love you more. We want to know you more, Lord. Kilala mo at ang laman ng puso ng bawat isa. Lord, makakapagkunwari sa inyo. Lord, alam mo yung totoong puso ngayong hapon na lumalapit sa inyo. Lord, huwag mo itong biguin. Hindi mo ito bibiguin, Panginoon. Lord, I remind to you your word, your promises. Those who seek you will find, and us will receive, Lord. Ngayong gabi, Panginoon, narito ang mga anak mo. Lord, ayaw naming masayang ang pagkakataon na ito. Lord, as Moses desired, ayaw nilang umalis. Ayaw niyang umalis sila sa lugar na iyon na hindi dala ang presensya mo. Dahil kung aalis silang wala ka, wala rin silang pinagkaiba sa iba. Panginoon, make these people of yours. Lord, mga tao mo ito. Mga anak mo ito, Panginoon, I pray, makita ng mundo ng mga tao ang pagkakaiba nila. Dahil sinasamahan mo sila. Binabago mo, minamahal mo sila. At nagmamahal sila sa iyo. Fill these people, Lord. Puspusin mo sila, Lord, ng iyong kagalakan, ng kapayapaan. Sa paglapit nila sa inyo, Panginoon. Lord, kung sila may humihingi ng tawad, Lord, patawarin mo po. At iparanas
kung nais nilang maranasan ang unang pag-ibig na naranasan. Restore it, Lord. Restore. Holy Spirit, let your fire fill them, Lord. Ignite their passion, Lord God. Pag-alabin mo ang puso namin ng pagmamahal sa inyo. Marami kaming mga bagay, Panginoon, na hindi kayang sa mundo. Minsan di namin naiwasan, nakikiuso kami sa mundo. Pero minsan ito rin ang nagiging daan. Bakit hindi ka namin maranasan? Hindi ka namin lalong maintindihan dahil lalo kaming nalalayo sa inyo. Kung kaya't sabi mo, Panginoon, huwag naming mahalin ang mundo. Lord, patawad po. Nadadala kami sa daloy ng mundo. Always remind us, Lord, na hindi kami taga dito. Thank you, Lord. Thank you for your forgiveness. Pasalamat ka sa Panginoon, kapatid. Thank you, Lord. Sabihin mo, salamat sa pagpapatawad, salamat sa pag-unawa. Madalas kitang nasasaktan, alam ko, nalulungkot ka, but we thank you. Salamat. Binibigyan mo po ako ng pagkakataon. Talk it to God, seryoso. Lord, aalis kami sa lugar na ito, Panginoon. Buong pusong paniniwala, sasamahan mo po kami. Saan man kami pupunta ngayon, anumang mga bagay ang gagawin, haharapin namin, hamon, tukso, pagsubok, sa buong isang linggo na muli, bago kami magkita. Lord, ang dalangin ko, palakasin mo po kami. Puspusin mo kami ng iyong presensya. Makita ng mundo na kami ay tunay na asin at ilaw ng sanlibutan. Make us source of your faith, source of your peace, of joy, source of your happiness sa mga tao at sa sarili po namin. Salamat po, Diyos. Salamat po. Wala na Espiritu. Thank you for being with us. We claim that, Lord, at hindi lang sa lugar na ito, aalis kami, gaya ng pangako mo, sasamahan mo pa rin kami. At dahil kasama ka namin, Panginoon, nagiging posible ang mga bagay na imposible. Because, sabi mo sa iyong mga salita, with God, all things are kasama ka namin, lahat nagiging posible. Nakakaya namin dahil kasama ka namin. Kaya manapat mo ang aming taus-pusong pagsamba at papuri. Pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you.